So Matthew 15 verse 21 to 28. And Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." And he answered, "It's not right to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord. Yet even the dogs eat the crumbs that fall from her master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done to you as you desire." And her daughter was healed instantly. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po tayong lahat. Kanina po sa atin pong awitan ay parang ayaw ko na pong tumigil sa pag-awit po sa Panginoon. Amen po. Una, pinapakita ng Diyos kung papaano niya tayo laging, para bang tupa na laging nawawala pero hinahanap ng Panginoon. Yun po yung itsura ng bawat isa sa atin po. Bakit? Kasi masyado po tayong vulnerable. Amen po. Madali po tayong mawalay sa Panginoon. Madaling iwanan ang presensya ng Panginoon. Totoo po ba yun? O nangyari lang po sa akin yun? So, ganun po tayo. But the Lord, alam niyo po, sabi ko kanina, kung tinagalog yung kanta, hindi ko din po kayang tagalogin yun. Pero kung tagalogin po yung kanta, talaga naman na hindi ka magsasawa sa presensya ng Panginoon. Amen po? Amen po? Ganun po ba makapangyarihan ang Diyos sa atin? Yun. Alam po ba natin na mahal tayo ng Panginoon? Mahina pa rin. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ay siya po ay isang Gentile. Siya po ay hindi po katulad sa atin na malalim-lalim na ang pagkakakilala sa Panginoon. Amen po? Amen po. Sino po ba ang isang buwan pa lang na Kristiyano na nandito ngayon? Isang buwan pa lang. 6 na buwan. Okay. 6 na buwan, meron. 2 taon. 5 taon. Hala. Nasaan kayo? 20 years. Katulad po ba sa akin, kayo sa akin na 36 years? Amen. So tayo po ay talagang nakakakilala na sa Panginoon. At meron na tayong pananampalataya sa Panginoon. Yun nga na, minsan merong pangyayari na hindi po tayo nagtatagumpay when it comes to our faith. Bakit po? Because yung faith po ng bawat isa sa atin, yung faith ng isang Kristiyano, hindi po ito to see is to believe. Tama po ba? Sige, pakita mo, maniniwala ako. Hindi po ganon ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Ang pananampalataya po ng isang Kristiyano ay to believe is to see. Magtiwala ka muna bago mo malaman, bago mo makita kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Maniwala ka muna. Wala kang makikita. Wala kang hint kung ano ang mangyayari sa inyo o kung ano ang mangyayari sa buhay mo sa kinabukasan. Wala tayong hint. Pero, pag nagtiwala ka sa Panginoon,
yung mga pangako niya sa buhay nyo, gagawin niya yon. Depende po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po? The Lord has loved us so much, pero ngayong umaga titingnan po natin kung saan na po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Ang atin po bang pananampalataya ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang intindihin. Amen po? So doon po sa Ayan. So, alam na po natin, no, sinabi ko na po kanina, kung ano po yung ating pananampalataya. Not to see is to believe, but to believe and then see. Oh God, amen. So, ngayong umaga po, makikita po natin yung isang Canaanite woman kung saan siya po ay merong hangang ang Panginoon sa kanya. Kasi sabi niya doon sa verse 28, meron siyang talagang big time na pananampalataya. So, this morning, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay great faith. Una po, great faith empowers. Great faith empowers. A person who is empowered by great faith is stronger and more confident. Amen po. Yung babae na ito, habang naglalakad si Jesus Christ, papunta po sa Tyre, merong isang babae na bigla na lang lumabas at sinabi niya, "Have mercy on me. Lord, have mercy on me. O Lord, Son of David," sabi niya. Malakas ang loob niya. Pero alam niyo po ba kung ano yung estado niya? Ang mga Phoenician po or yung Canaanites ay hindi po sila, mababa po yung tingin sa kanila ng mga Jews, ng mga Hudyo. Kumbaga, hindi sila pinapansin ng mga Jews. Pangalawa, yung sakit ng kanyang anak ay hindi pangkaraniwan. Amen po, hindi pangkaraniwan. Pangatlo, babae siya. Ang mga babae hindi pinapakinggan sa panahon po na yon, kultura po yon. Di po ba si Jesus Christ noong gumawa ng himala doon sa 5,000 na pinakain niya yung 5,000, ang bilang ay mga lalaki lang. Amen po. So kung baga, hindi siya karapat-dapat na pakinggan. Hindi siya karapat-dapat na i-prioritize. Amen po. So, minsan katulad din po sa atin, minsan hindi tayo ganun karapat-dapat na i-prioritize ng Panginoon or bigyan ng pansin ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, ang Panginoon hindi po siya nagsasawa sa bawat isa sa atin. Amen po? So dahil nga inferior yung panahon po na yon, pero kakaiba talaga yung energy. She is empowered by her faith. Yung energy niya kakaiba. Siguro nabalitaan niya na si Jesus Christ nagpapagaling. At sa maraming mga ginawa ni Jesus Christ na mga miracles, noong time po na yon, siguro nadinig niya yon, alam niya. Hindi mababali yung paniniwala niya na meron ding gagawin ang Panginoon sa anak niya. Amen po? Amen po? Ganun po tayo kung ganun po tayo ka-desperate na meron po tayong hinihingi sa Panginoon, wala pong makakaharang sa atin na hilingin yon sa Panginoon. Amen po? Amen po? Kahit na minsan alam po natin na hindi natin alam kung sasagutin ng Panginoon o hindi sasagutin ng Panginoon, pero malakas pa rin ang loob ng bawat isa sa atin kung meron po tayong malaking pananampalataya sa Kanya.
Amen po. Kung meron tayong pananampalataya sa Kanya, kahit na yung mga imposibleng mga bagay na hinihiling natin sa Kanya, gagawin ng Panginoon. Amen po. So, ang lakas-lakas ng loob niya. Pero alam niyo po, yung hindi siya qualified, hindi po yun nakapigil sa Kanya. Yung maaaring hindi siya pakinggan, hindi po yun nakakapigil sa Kanya. Sumigaw pa rin siya, "Have mercy on me, O God, Son of David." Ako po, hindi ko po na-research ito sa maraming mga commentaries. Pero kung naiingayan ng ganun na lang yung mga disciples, sa tingin ko, hindi talaga siya tumitigil sa pakikiusap sa Panginoon na pagalingin ang anak niya. Amen po. Tayo po ba, nangungulit po ba tayo sa Panginoon? Amen. Di po masama na mangulit sa Panginoon. Amen po? Amen po? Kasi ang Panginoon, hindi naman siya bingi para hindi tayo mapapakinggan. Amen po? Kung iyon po ay makakabuti sa atin, i-allow po yan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Amen. So even though yung race, yung lahi po nila ay hindi po priority ng Panginoon, malaki ang nagagawa nung naniniwala ka. Amen po? Malaki ang magagawa nung may tiwala ka. For example, meron kang pangako ng Panginoon na kiniklaim mo na mangyari sa buhay mo at 10 taon na hindi pa nangyayari sa'yo. Mag-give up po tayo? Hindi po, isasama pa rin po natin sa panalangin yon. Bakit? Merong tinatawag na perfect time ang Panginoon. Hanggat hindi niya sinabi na no or tumigil ka. Pag hindi sinabi ni Lord yon at hindi niya pinaparamdam sa atin yon, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga panalangin na yon, sa ating mga request. Amen po? Amen. Hindi po tayo mag-give up. Amen. Ang babae po na to ay napaka-persistent po niya at wala pong kahit anong circumstansya ang pipigil sa kanya. Alam niyo po, yung titingnan lang po siguro siya ng mga disipulo dahil naiingayan sa kanya. Para sa atin, nakakahiya na po yun. Amen po ba? Tama ba? Nakakahiya na po yun. Alam niyo po ba, nung una, hindi naman siya sinagot. Diba? Hindi siya pinakinggan ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, hindi nabawasan yung pakikiusap niya. Yung energy niya, hindi nababawasan. Amen po? Alam ko po na katatapos lang ng first fruit dito sa Bulacan at sa atin pong mga binigay sa Panginoon, meron po yung kalakip na panalangin. Amen po? Kasi siguro yung bawat isa sa atin kung isang buwan po yung binigay po natin sa Panginoon, sigurado po yun na from nowhere, hindi po natin alam kung saan manggagaling yung pampadoktor, yung pang-check up, ano pa ba yung pagkain, yung allowance. Di po ba? Di po ba? Kung hindi pa natin naranasan yung himala ng Panginoon patungkol sa mga bagay na yon, subukan po natin ang Panginoon. Kung hindi niya ibuhos sa'yo ang mga pagpapalang hindi mo pa nararanasan. Amen po? So whatever circumstances, ano man po yung mga circumstances sa buhay po natin, kahit pa sabihin ng lahat ng kapitbahay natin, na alam mo ba, mula nung na-born again ka, naghirap ka na. At wala ka namang problema ng ganyan kalaki, tumigil ka na.
Kahit pa sabihin po nila yon, wala po silang proof na hindi kumikilos ang Panginoon. Amen po? Tayo lang po yung nakakaalam sa kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Kasi po tayo ay mananampalataya. Amen po? Kaya tayo lang ang nakakaalam kung sino ang Diyos na ating pinanampalatayanan. Amen po? Amen po? Meron po ba tayong mga kahilingan? Yan. Ilapit po natin yon sa Panginoon. Meron po ba tayong mga kakilala na gusto po na makakakilala sa Panginoon? Walang imposible sa Kanya. Amen po? Sa mission po, nakakatuwa. Ini-encourage ko po kayo. Nakakatuwa po sa mission. Doon nyo po mararanasan kung papaano po kayo i-reject. Papaano po na malayo pa lang maraming tsinelas sa labas at bukas na bukas ang pinto. Pero paglapit mo, wala na. Pero alam nyo po, una, nag-experiment po ako. Ayaw pala nito So, hindi po namin binalikan ng matagal. As in, sobrang tagal. Pero, hindi po namin inalis sa panalangin. Nanalangin pa rin po kami. Alam niyo po, isang araw, nasabi ni Lord na balikan, bumalik po kami. Magmula nung araw na yun, kinabukasan Sunday yun Magmula nung Sunday na yon na pumunta siya sa church. Di na siya tumigil sa kakapunta sa church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya yung mga tao na iniisip natin na wala na silang pag-asa, meron. Meron silang pag-asa. Hanggat buhay tayo, hanggat nananampalataya tayo sa Panginoon, meron silang pag-asa. Hindi natin sila pababayaan. Magagawa po ba natin na sila pupunta ng impyerno tapos ikaw ang saya-saya mo? Paano pagka nagkita kayo doon, nakikita mo yan sa impyerno tapos ikaw ang saya-saya mo sa langit? Kasama ng Panginoon. Amen po. Meron po ba tayong naisip ngayon na, parang nag-segue po tayo. Meron po ba tayong naisip ngayon na kaibigan natin, mahal sa buhay, parang nag-give up na tayo sa Kanya? Bahala ka sa buhay mo. Tigas ng ulo mo, wala na akong pakialam sa'yo. Meron po bang ganon? Pwede po bang yubuko po tayo at pumikit at ipanalangin po siya? Ngayon, hilingin po natin sa Panginoon na makakakilala siya. Hindi lang tayo ang makakakilala, kundi siya. Kung anak mo man yan, kung kapatid mo man yan, kung magulang mo man yan, kung kaibigan mo man yan, kapitbahay mo man yan, sige po, ipanalangin po natin sila sandali sa Panginoon. Ibulong lang po natin sa Panginoon yun ngayong umaga. Kasi po, Panginoon, kung mahal niyo po kami, mahal niyo din po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, O God. Kaya po, Panginoon, sa umaga na ito, kasama ng aking mga kapatid, Panginoon, Lord, we ask you to touch them right now, O God. May your Holy Spirit be upon them, O God. And move their hearts
to trust you, Lord. Malalaman nila, Panginoon, na hindi lang kami ang mahal mo, O Diyos, kundi mahal mo rin mo sila, Panginoon, at nais mo rin, Panginoon, na sila ay makakakilala sa inyo, O God. Sa iyo po namin sila ipinagkatiwala, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Believe and have faith. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tandaan po natin sa Matthew 17:20, sabi po doon, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na lumipat ka. Amen po. At ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi natin magagawa. Amen po. Kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, hallelujah. So wala pong discouragement ang makapigil sa ating pananampalataya. Amen po. Basta't alam lang po natin na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Amen po. So first is great faith. Great faith empowers. Pangalawa po, great faith endures. Amen po. Pag sinabi po natin na endure, merong nararanasang pasakit pero nakakayanan. Amen po. Nananatili pa rin. Hindi nag-give up, nag-i-endure, nagre-remain. You still remain in the Lord kahit na merong difficulty. Ang babae po na ito, nakaranas po siya ng difficulty. Pwedeng tingnan natin doon sa verse kanina. Doon sa verse po kasi, noong sinabi niya na have mercy on me, O Lord, Son of David. Sumagot po ba ang Panginoon? Di ba hindi naman? Hindi siya sumagot. Hindi siya pinansin. Pag tayo po ba tumawag sa Panginoon at hindi tayo sinagot, ano po ang nararamdaman natin? Parang nadidismaya ka. Parang hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Hindi ka lang naman pinansin. Amen po? May mga tao na pag hindi pinansin, ayaw na. Meron po ba? Tas kamay. Pag hindi pinansin, ayaw na. Dati, merong nawawala dito. Bakit hindi pinansin? Hindi, pastor. Nang dahil lang doon. Siya, yung babae, matindi yung pangangailangan niya, tapos hindi siya pinansin. Sumigaw pa siya. Have mercy on me. O Lord, Son of David. Pinansin ba? Hindi. Hindi siya nag-give up. Meron pa. Sabi doon, and his disciples came, di ba hindi sumagot ang Panginoon? Sabi doon, and his disciples came and begged him, saying, send her away. Maingay siguro. Send her away, for she is crying out after us. So, mayroong iba na, Panginoon, pagbigyan niyo nga yan para manahimik. Meron ganun, palayasin mo na nga yan. Diba? Naiingayan sila sa Kanya. At ano ang sinasabi ng Lord? At, ayun, ang sabi ng Lord ay,
I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Hindi para sa kanya. Ang mission ko lang ay para sa mga Israelita, hindi para sa kanya. So kung ginawa po yun sa inyo, kayo na mananampalataya na, alam ninyo na mahal kayo ni Lord, alam ninyo na pagbibigyan kayo ni Lord, pero hindi kayo ang priority ni Lord ngayon. Ano ang mararamdaman? Give up na? Give up na? Hindi. Sabihin na lang natin para yun lang, hindi lang naman pinansin. Tsaka hindi lang naman priority. Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang naman priority, nagtampo ka na. Pero napakasakit po nun. Diba? Napakasakit nun. Pero hindi siya nag-give up. Hindi siya tumigil. Hindi siya umatras. Hindi siya nanlumo. Hindi niya kinahihiya ang sarili niya. Alam niya na merong gagawin ang Diyos sa buhay niya. Sa anak niya. Alam niya. Kung ano yung alam mo sa puso mo, ipaglaban mo. Amen po. Kung ano ang sinabi ng Diyos sa'yo, kahit sinabi ng lahat na wala kang pag-asa, hindi ka papansinin, hindi ka priority, alam mo na sinabi ng Diyos na pinanampalatayanan mo na meron siyang gagawin sa'yo. Iyon yung ipaglaban mo. Amen po? Amen po? Amen. Do not be discouraged. Meron pa. Ano ang ginawa niya? Di ba sinabi sa kanya, believe din ako nito eh. Wala naman kasi Lord na sinabi, from that verses, wala namang sinabi si Lord na stop. Di ba may nabasa ba kayong stop? Wala naman sinabi eh, na tumigil ka. Kaya siguro hindi din siya tumigil. Amen po? Sabi niya, nung nadinig niya yon na the ministry of the Lord, the mission of the Lord is only for the house of Israel. Sabi niya, lumapit pa siya. Lumuhod siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, help me. Ang kulit. Yun ang gusto ni Lord sa atin. Mangungulit po tayo sa Kanya. Amen po? Help me. So nakailang help me na po siya. Ano ang sinagot ng Panginoon? Ano ang sinagot niya? It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. So ano ang turing sa kanya? A dog. Aso ba ako? Mukha ba akong aso? Baka unggoy. Amen. Pero masakit din po yan. Hindi ba kayo nasasaktan? Sabi niya, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Amen. So parang rejection na ito. Amen po. Pag tayo sa ating pag-iisip, parang rejection na ito. 'Di ba? Parang may mali. Pero alam niyo po ba, sabi niya, yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Kahit, tama po yan, Panginoon, pero kahit yung mga aso, hinihintay nila na merong mahulog na mumo magmula sa mesa ng kanyang amo. Amen po? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Persistent. Maging persistent po tayo, mangulit po tayo sa Panginoon. Push. Amen po. Alam niyo po, kahit na ganon ang sinasabi ni Jesus Christ, mas lalong naging bold ang babae po na ito. Kaya anong sabi ni Jesus Christ? Oh woman, great is your faith.
be it done to you. Be it done to you. Masaya po ba yon? Masaya po yon. Biro mo sasabihin ang Panginoon, be it done to you. Yun ba ang gusto mo, nak? Sige. Ang kulit mo eh. Amen po. Amen po. Siya po hindi siya mananampalataya. Nabalitaan lang niya. Pero ganun na lang yung pagpupursige niya para makamtan niya yung ninanais niya para sa anak niya. Amen po? Amen po. Hindi nag-give up. May pinapanalangin ka. Ang tagal-tagal na. Pero pabalik-balik ka pa rin sa doktor. Akala ko ba the Lord heals? Merong mga ganon. Yung thought na ganon, pwede ka nang ma-discourage. Pwede ka nang mawalay. Pero bakit mas pangunahan po natin ang Panginoon? Siya ang mas nakakaalam sa lahat. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The Lord knows best. Mas alam po ng Panginoon ang ginagawa po niya. Amen po? Amen po? Kamusta na po yung ating pananampalataya? Kamusta na po? Naranasan ko po noon yan eh. Charged to experience po ito. Meron po akong pinanalangin sa Panginoon. Di ko po sabihin. Kasi masyado po yung personal. Tapos napakatagal na panahon. 6 years. 6 years. Alam niyo po ba yung 6 years na yun? Muntik na po akong mawala noon. Bakit po? Feeling ko po kasi, ano ba yan, Lord? Akala ko ba noon, paborito mo ako, mga ganun. Dati, lahat na lang ng hinihiling ko sa'yo. Sinasagot mo, ito na nga lang yung hinihingi ko, hindi mo po ba ako nadidinig? Nangungulit, ayun, panalangin ng mga unreasonable. At panalangin ng mga kinulang. Pero, alam niyo po ba yung 6 years na yon? For the span of 6 years, merong tinuturo ang Panginoon sa akin. Kaya pala, hindi niya sinagot kaagad ang panalangin ko kasi baka mamaya hindi ko naman alam kung ano ang gagawin. Amen po? Sometimes, nais po natin yung isang bagay o isang sitwasyon na mangyari kaagad o matanggap kaagad natin. Pero kasi ang Panginoon, mas alam po niya kung ano yung gagawin po natin. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. Alam niya kung paano po tayo mag-react towards things, towards situation. Alam niya na kapag ibinigay niya, yung isang bagay na yun sa'yo ay mapapahamak ka kung hindi mo alam paano i-manage yun. Amen po? Amen po? Ang Lord, alam po kasi niya lahat. Alam niya ang noon, alam niya ang ngayon, alam niya ang bukas. Maaring tayo hindi. Pwede mo bang sabihin, o bakit pagka ibinigay ba ni Lord sa akin yon, masasama na ako? Sasama na ako? Hindi po natin masabi yon. Kasi wala pa po tayo doon sa sitwasyon. That's why the Lord, gusto niya na na-train muna ang bawat isa sa atin. So if ever meron po tayong mga prayers na matagal na hindi pa po nangyari at hanggat hindi pinaramdam sa atin ng Lord na hindi na talaga mangyari yun forever, let's continue to trust the Lord to do it in our lives. Amen po? Amen po? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Pag love ang pag-uusapan, parang sobrang saya-saya po natin. Pero pag faith, meron po kasi tayong mararanasan. Amen po? Merong difficulty, hindi madali. Kung paano po tayo lubusan na magtitiwala sa Panginoon, hindi po yan madali. Meron pong pangyayari sa buhay po natin na kailangan po nating lagpasan.
Bakit po? Kasi po, sabi po teka, hanapin ko. Sabi ni Elizabeth Kubler-Ross, sabi niya, ano po siya, psychiatrist po siya. Naniwala po siya na ang paglago daw ay kaakibat ng paggaling mula sa pagdurusa ay naging yung mga tao daw na dumanas ng hirap, mga pasakit, ganon. Ang mga tao daw nito, pagka nalagpasan po nila yung mga pagdurusa na yon, nagiging mahabagin sila at mapagmahal. Amen po. At sinabi pa niya na ang pinakamagandang tao na nakilala niya ay ang mga nakakaranas ng pagkatalo, nalaman ang pagdurusa, nakikibaka, pagkawala at nakahanap ng kanilang daan palabas doon sa kinailaliman na kanilang nararanasan. Those people who overcame. Maganda po yung puro masaya. Pero po, doon po natin nalalaman na tayo ay lumago, tayo ay bumuti, tayo po ay gumanda, tayo po ay na-develop kapag doon po sa mga pagdurusa na nararanasan po natin, na akala po natin ay talagang tunay lang na nagpapahirap sa atin. Pag nalaman po, pag nagtiwala po tayo sa Panginoon at nalagpasan po natin yung lahat po ng mga pagdurusa po na yon, ikaw ay nagiging iba. Amen po. That's where you grow. That's where you know na ganun pala yun. So, I am victorious now. Kasi pinanindigan ko. Amen po. Di ba kapag ka nag-aaral, pagka nag-aaral, merong napakahirap mag-aral. Amen po. Di ba napakahirap? Kahit matalino ka, mahirap. Kasi pag matalino ka, mas marami kang assignment. Tama ba yon? Mas marami kang assignment. Papacheck ka pa ng mga kung ano-ano. No, mas marami kang gagawin. May mga requirements na kailangan mong ipasa. Or kailangan mong i-graduate with honor. Amen po. Pero kapag nag-aaral ka, patuloy ka sa pag-aaral, maaaring nahihirapan ka. Pero kapag ikaw ay hindi nag-give up, nagpapatuloy lang, gagraduate ka din. Amen po? Gagraduate ka din. Pag sinabi mo na isang subject napakahirap, kapag pinag-aralan mo lang yon at pinagtiyagaan mo lang yon, masasabi mo na kaya mo naman pala. Amen po? Ganun po yung ating pananampalataya sa Panginoon. From glory to glory. Amen po? From glory to glory, tinuturuan po tayo ng Panginoon. Mga maliliit ng bagay. Pagkatapos ng problema, merong isang problema, meron kang difficulty. Para ba yun pahirapan ka? Hindi. Para tayo ay mas magiging wais at mas magtitiwala sa Panginoon. Amen po? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Come on, come on, come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya katulad ng Canaanite woman na to, maging pursigido po tayo. Kung siya pursigido, na hindi nga siya mananampalataya, tayo pa kaya? Amen po. Maging pursigido po tayo sa ating pananampalataya upang tayo po ay makakaranas ng tunay na pagtatagumpay sa atin pong Panginoong Jesus. Amen po. Amen po. So first is faith empowers. Pangalawa, faith endures. At pangatlo, ito yung bunga.
Great faith is effective. It is effected. Nangyayari. It came to pass. Natanggap mo. Sabi niya, be it done to you as you desire. Napakaganda po yung mga, alam niyo po, kahit na marami siyang naranasan, di ba, na-reject. Ay, hindi sinagot, na-reject. Tapos sinabi na, dog. Amen po. Pero tingnan niyo po to. And Jesus answered her, "Oh woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." Amen. Nawa ang Lord, sabihin po niya sa atin na, great is your faith. Malaki ang pananampalataya mo. Be it done to you as you desire. Be it done to you and it will be done. Amen po. Siguro ang sayanan niya na gumaling agad-agad ang anak niya. Kasi napakahirap po yung, nakakita na po ba kayo ng demon possessed? Mahirap po yun. 10 tao't kaya nun. Amen po. This is victory. Nangyayari. Walang sinabi ang Panginoon na hindi mangyayari. Mangyayari as long as you have faith. Ano po ba yung panalangin po natin noong pong tayo ay nag-first fruit? Ba, meron po yung mga prayer requests? Meron pa mga prayer requests. Panghawakan po natin ang mga bagay na yun. Amen po? Sa lahat-lahat po ng mga nararanasan natin, basta't alam lang po natin na una, mahal tayo ng Panginoon. Mahal po ba kayo ng Panginoon? Sabihin natin sa ating katabi, mahal ka ng Panginoon. Sobrang mahal ka ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kailanman. Amen po? Amen po? Hallelujah. Ito po ay hindi ko lang po siya maayos na ma-explain. Pero po, ito po yung napakahalaga na pangyayari na kailangan po nating malaman, kailangan po nating matutunan, kailangan po natin na sa buhay po natin ay ito po ay ating maranasan sapagkat ito po ay literal na nararanasan po ng isang Kristiyano. Amen po? Kasi pagka Kristiyano po tayo, doon po tayo nakakaranas ng rejection. Amen po ba? Mas doon po tayo nakakaranas na hindi tayo pinapansin. Amen po? Mas doon po tayo nakakaranas ng tayo po ay ina-underestimate. Amen po? Pero lahat po ng mga iyon, isipin lang po natin kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen po? Amen po? Maisip lang po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi na po tayo mag-give up. Meron pa bang mag-give up? Ipapulis na yan. Amen po? Ipapulis na yan. Naghihirap ba? Naghihirap ka na nga, mag-give up ka pa? Umayos ka kaya? Amen po? Let us continue to trust the Lord. Amen po? Katulad noong babae po na ito, yung pananampalataya po niya ay hindi natitinag. Amen po? Patuloy siyang umaasa. Masakit na ang pangyayari, pero patuloy pa rin siyang umaasa. Get on. Tuloy-tuloy lang ang bawat isa sa atin. Amen po? Patuloy po tayo na manatili na nananampalataya sa ating Panginoon. Amen po?
Merong mga bagay na mahirap pananampalatayanan. Kasi po nakikita po natin literal yung mga sitwasyon po natin. Mahirap po yun. Alam mong pagpalain ka ng Panginoon pero yung sitwasyon mo ay opposite. Tapos sinabi mo mamaya na, Lord, magugutom na kami. Tapos wala pa rin, wala kang hint. Manampalataya ka lang. Manampalataya ka pa rin. Amen po. Because the Lord will do something. Kaya nga niyang utusan ang uwak. Diba? Kaya niyang utusan ang lahat. Yung mga ibon nga, di naman sila naghahanap buhay. Kumakain sila. Amen po. Tayo pa kaya na minamahal po ng Panginoon. Amen po. Lastly, ang sinabi po dyan ay, ayan, patuloy lang po tayo na manampalataya. Amen po. Let us be confident. Amen po. Sabihin po natin sa sarili natin, malakas ako. Malakas ako. Kaya ko. Sapagkat kasama ko ang Panginoon. Amen po. We will be tested, but ito po yun, never, ever give up. Huwag mag-give up. Lastly, push. Pray until something happens. Hanggat hindi mo nararanasan or nakamtan yung katagumpayan, push. Amen po. Manalangin pa rin sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Tayong pong lahat ay tumayo.